Imbes na kalawit ang hawak ng Slim Reaper na si Kevin Durant, naging walis tambo dahil na 4-0 ni Anthony Edwards at ng Minnesota ang Phoenix Suns ulit sa regular season series nila. Dalawang batch ng sweep ang inabot ni KD sa kamay ni Anthony Edwards na hindi na nga naglaro ng second quarter dahil na-injured at pumunta pa ng locker room. Na-aksidente kasing natamaan ni KD sa mukha itong si Edwards. Na 30-24 run pa ng Minnesota nung second quarter na walang Edwards, 57-45 papasok ng third. Doon pa iniwan ng Minnesota ang Suns na naka 25.6 and 8 si Randle samantalang si Edwards naka 20 points pa. 2 straight na talo na ulit ang Suns after nila magkaroon ng 4 straight wins. Nakasalalay na ulit sa kamay ni Giddey yung kapalaran ng Suns kung tatalunin ng Bulls ang Mavericks. Kahit ang Suns ang may hawak ng tiebreaker kontra Dallas, sa ngayon kasi 1 game ahead ang Mavericks kontra dito sa Phoenix Suns. Mas delikado pa nga yung Sacramento eh. Sa Warriors naman, bumalik na si Steph. Meron 23 points, 5 out of 16 sa 3-point area. Si Butler naman naka 18 points. May pang-highlight sana si Quinton Post, hindi nga lang niya naipasok yung 3-point shot mula sa cross pass nitong si Steph. Naka 15 points at 3 out of 9 naman itong si Quinton Post kontra sa Pelicans. Nagkaroon pa ng 28-13 run ng Golden State ng last quarter kaya nailusot nila sa panalo. Yung Clippers panalo din versus Brooklyn, parang walang kahirap-hirap. 31 points at 27 minutes kay Kawhi Leonard. Tambak pa ang Brooklyn, tabla ulit yung tatlong team sa gitna. Ang isa naman na hindi maintindihan at kinagulat ng iba, yung pagkakatanggal kay Coach Taylor Jenkins bilang head coach 2 linggo bago mag-playoffs. Napoprostrate na kasi di umano ang Memphis sa nangyayari kay Coach Taylor Jenkins. Yung pagkakatanggal pa kay Coach Taylor Jenkins kung kailan pa merong critical game versus Lakers dahil pag-aagawan nila yung tiebreaker. Yung isa pa doon, 1.5 games away na lang yung Clippers kontra sa Memphis. So hindi pa alam kung ano ang mangyayari doon, kung bad or good decision yung ginawa ng Memphis na nagpalit sila ng coach bago mag-playoffs. Meron na rin naman kasi dating nangyaring late nagpalit ng head coach na nakahabol sa playoffs pero hindi yung ganito ka-late na. Nasa 16 and 14 ang Memphis kapag wala si Moran sa lineup. Hindi naman ganong kalaki ang agwat kapag naglalaro si Moran na meron 28 and 15. Teka, malaki pala talaga yung agwat. Mula February, 3 and 7 ang Memphis kapag wala si Moran. Kaya may report pa noon na pinilit ng Memphis na maglaro si Moran versus Thunder kahit hindi pa siya 100% ready. Hindi naman talaga naglaro si Moran noon. Yung isa pa doon, 1 day before bago yung Lakers game, nilagay agad si Moran sa questionable status. In-upgrade kasi siya doon. So pwedeng maglaro, pwedeng hindi. At questionable din yung pagkakalagay ng Memphis sa status ni Moran na nasa questionable status din. Kaya questionable din ang Memphis. Basta may question. Pero ang hindi question doon, kapag wala si Moran, tagilid talaga yung Memphis kahit meron pa silang Desmond Bane at Jaren Jackson Jr. Base pa sa standing ngayon, mukhang sasaya ulit si Commissioner dahil magkakaroon kasi ng chance ang Battle of LA sa first round. Tagilid kasi sa top 6 ng West yung Memphis. Kung babalik kasi si Moran, doon mag-iiba. Yun kasi ang pwedeng humadlang doon. Kapag nangyaring magtapat ang dalawang LA team na kailangan naman talaga ng NBA pang pabuhay ng playoffs, malamang i-rig ulit ng NBA yung standing na yun. Hindi naman kasi yun bago. Sa standing naman, 2 games behind talaga yung Clippers kontra sa Memphis. Pero nasa Clippers yung tiebreaker, kaya ang kailangan lang gawin ng Clippers tumabla sa Memphis. Ang next 3 at last 3 ng Memphis, matitindi yung kalaban. Lalabas yun na 6 out of 9 na remaining games ng Memphis, tagilid yung mga laro nila. 7 pa yun kung kasama ang Detroit.